Napaka-busy na itong intersection na to. Isa to sa pinaka-busy intersection. Lalong-lalo na sa mga motorsiklo. So, sa video ito ay samahan nyo akong bumiyahe dito sa may gilid ng Riverside Zapote, sa may likod ng Las Piñas, which is para sa akin backdoor na daan patungo sa Manila or papuntang Moa. Mas mabilis doon ng ilang minuto or minsan oras, kasi kapag tambak yung mga pasahero, lalo pag may pasok, mas mainam na doon na lang dumaan kaysa baybayan mo tong service road, kasi doon usually dumadaan lang karamihan motorsiklo. May mga four wheels din, kaya lang kailangan din maingat ka doon mag-drive kasi galit lang yung daan, tsaka may mga choke point din, mukhang may sunog. So dito sa kanan, going to Alabang yan. Ito naman sa kaliwa ay mga galing ng Talaba. Ito yung service road. Pag dinaretso mo, ang labas mo dyan Tambo. So kakaliwa tayo dito. Medyo madilim tong daan na to kasi hindi pa nila nilalagyan ng street lights. So kakaliwa tayo dito para makapasok tayo dun sa tinatawag kong backdoor. Zapote River Drive tawag nila dito. Ito kasi sa kanan, ilog na yan. Kung mapapansin nyo, may harang siyang, may gutter siya. So kung magdadrive dito na nakainom, napakadelikado. Doon ka pulutin sa may ilog. Isa pa, walang street light, kaya napakadelikado rin. Kaya kung dadaan kayo dito sa mga hindi pa nakadaan dito, mag-iingat kayo kasi madilim. So alam nyo naman, pag madilim may mga risk, kaya kailangan maging mapagmatsyag kayo at maingat. Saka syempre yung mga lubak na hindi nyo mapapansin, lalo kung mahina yung headlight nyo, nahihirapan kayo kasi may mga lubak dito, lalo doon banda sa may, eto yung karugtong nitong dadaanan natin, Tandamakmak yung humps, parang barangay humps nga yun. So dami, mamaya madadaanan natin. Isa ito sa mga backdoor na parang halos ayaw padaanan sa dami ng humps. Pero safety precaution din yun ng barangay para sa community. Hindi natin sila masisisi, syempre kalsada nila yan. And kung gumawa man sila ng hakbang para ingatan yung mamamayan nila, which is good, wala tayong magagawa. So ito, yung sa kaliwang bahagi, yan yung coastal road, which is yung may toll gate, expressway. Mag-iingat kayo dito kasi may part dito na kapag hindi mo napansin, mapapasok ka sa toll gate kasi walang toll na nakalagay and dire-diretso lang siya. So ang payment na doon na sa exit, kaya baka mga nakataan dito. Eto, yan, pag dinaretso mo yan, tapos 400cc below yung ano mo, or 250, 300, hindi ka pwede dyan. Ito na tayo, papasok na tayo sa
Ito na yung simula nung sinasabi kong sandamakmak na hams. So bibilangin natin isa, dalawa. So medyo matagal na rin ako dito dumadaan, kaya tatlo, and may minaiwasan tayo pang-apat. Kaya naisip ko, ba't di ko bilangin? So nakaapat na tayo guys. Kaya to, mag-iingat din kayo sa part na to dahil naku po, ilog din yan. Pag yan naman diniretso nyo, may daan din yan pa kanan. Kaya lang lubak-lubak yan kasi lupa. May part na espalto. Much better dito na lang kayo sa humps. Doon kasi walang humps, pero ang magiging natural humps mo doon yung mga lubak. So ito na, pang 5 na to guys. Tapos pang 6. Dadaan kayo dito, halimbawa ating gabi alanganin, na-advise ko doon na kayo sa service road. Pero kung mga gantong oras pa lang, alas 8, feeling ko safe pa dito. Kasi ano siya bibihira yung mga tao dito. So naka-6 na tayo na humps. Kita nyo, ginawang parking na lang yung kabila. Magkagabi, ganyan nagiging purpose nitong daan. So pang 7, pero may hati siya sa gitna, so 50-50 yun. So nakakapitong humps na tayo dito sa Barangay Ilaya. Pang 8 and 9. Yan. So, may siyam na humps siya hanggang dito sa may Barangay Health Center. Alam niyo yung kagandahan sa daan na to, hindi siya ganong mainit kasi may mga puno-puno dito Kung umaga man, hindi ka gaano masisilaw sa sikat ng araw. Yung puno. Ayan, meron pa pang 10. So nakaka 10 na humps na tayo sa kabuuan ng ating biyahe dito sa likod ng Las Piñas. Or pag medyo mahina yung humps mo, yung shock mo, dahan-dahan ka lang kasi minsan may mga matataas na humps dito na kapag di mo mapansin, lalagutukan yung mga mga shock. So pang 12 na to. So nakaka 12 na humps na tayo. Yan nga lang talaga ang disadvantage dito, talagang madilim. May mga lubag pero manageable naman, kayang tiisin. Tsaka kung hindi ka naman kaskasero, hindi ka naman matidisgrasya dito. Tapos may view ka pa ng ganyan wow. Ayun, pan 13 na humps. Dito kasi yung pinaka babaan ng mga aeroplano going to airport. Parang dito na sila sisimulang mag landing. Ito pang 14, 15. So pang 15 na pala natin yun. Sabi ng aking co-pilot, ito yung magandang part dito kasi maaliwalas yung daan. Yan ang ingatan nyo yung mga aso dito ng mga residente. Ito 16. Yung mga aso ng residente, and minsan may mga bata sa daan. 17 and 18. Tulad niyan, aso. Takbong pogi ka lang dito, chill ride lang.
Well, at least hindi ka matatraffic katulad dun sa kabila, may stuck ka. Laking bagay na yun na kahit na medyo mabagal, at least tuloy-tuloy yung takbo mo. So yun, naka 18 na hams na tayo. Hindi pa rin natin natatapos tong daan na to. So meron pa tayong hams na madadaanan dyan. Anyway, hindi naman to tungkol sa hams. Naisip ko lang tong bilangin. Kaya may mga bata sa daan. Parang bigla ko lang naisip na magbilang ng hams para ma-prepare nyo yung mga shock absorber nyo. And para hindi rin kayo magpabilis dito kasi nga may naghihintay sa inyong humps kung magiging reckless driver kayo. So yun, itong ruta na to sa mga badatihan na hindi para sa inyo to, or sa mga dumadaan na dito. Kaya suggest ko lang to dun sa mga baguhan pa lang na hindi pa nakadaan sa ruta na to, or balak na pumunta ng Cavite, from Cavite balak pumunta ng MOA or sa part of Manila, Pasay, ganun. So dito ko kayo na-advise na dumaan kasi maganda siyang daanan. So ito, choke point to. Dito usually naiipon yung mga ano, lalo ko pag may pasok or Lunes 18, ito pang 19. Ito yung penitentiary ng Parañaque. Dito sa kaliwa, yan. So yan, 20. Valid 20 humps. Hindi na masama para sa isang maayos at walang gaanong traffic. Pero ito nagta-traffic to kapag lalo pag dumaong na yung mga nakahuli ng isda or nag-operation na yung, kasi bulungan to eh. So may bulungan operation na sila dito. Dito sa kanan pinapadaan yan. Para dito sila mag-transact. Tapos kung dumaan kayo dito na may bulungan, syempre pwede na rin kayo mamiling isda dyan para pang ulam-ulam nyo. Yan, tapos mag-u-turn lang tayo. Pero merong ano dito, pwede kayo mag-stop over para tubig, konting merienda. Alright, tuloy natin maya maya kasi nauuhaw ako. Pahinga muna tayo. So guys, after natin mag quick water break, diretso na tayo dito. Papunta na tayo ng MOA or tawag nito Asiana. Bulungan sa Parañaque. So ito LRT, yan yung nandyan sa harapan sa taas. Dito sa part na to, mag-iingat kayo kasi mabuhangin. Lalo pag minsan na umulan, dulas. Sabagay kahit hindi umulan dahil nga mabuhangin. Dapat dahan-dahan lang kayo dito. Marami nang nag-slide dito. Tsaka ito, timing lang kayo dito. So yun guys, kung gusto nyo dumaan doon sa
Kung gusto nyo ng maraming humps pero dire-diretso naman, basta huwag lang kayo magpapabilis sa takbo, lalagutukan yung mga suspension nyo kapag mabilis kayo dun. So yun lang ma-advise ko sa mga gustong dumaan doon. So good luck sa inyo and ingat, ride safe.